So, kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman ito sa Chinese at saka sa Philippines or sa mga kalokohan na ginagawa ng mga Chinese na to, men. Sa WPS din, ano. So, yun, this video is from Good News Philippines. So, meron itong pamagat na China military drone hinuli ng Italy. Italy. Mangingisda hinuli ng China. Taiwan at China naghabulan. Nako, ano naman kaya ito, min? Pati Taiwan at Taiwan ba yan? So, yan, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung treat nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kami nun. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China military drone, hinuli ng Italy. Mangingisda, hinuli ng China. Taiwan at China naghabulan. Ako, naggantihan talaga ano? Ay, hindi, sa ano to mangingisda hinuli. So parang ano sila, grabe talaga tong China, men. Nagpaparami ng kalaban ibang klase. Kung tayo nagpaparami ng kakampi, sila nagpaparami ng kalaban. So sana time will come, masampulan tong mga Today na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, China military drone hinuli ng Italy, mangingisda hinuli ng China, Taiwan, China naghabulan. So, Good News Philippines, Philippines. So, like, comment, share, subscribe. Start. Ang Chinese military drone kinumpiska ng Italy. Nako, kinarma na. Mga idol at kabayan, Chinese military drone kinumpiska ng Italy. Sinungaling talaga itong China mga kabayan. Dineklara nito na ang nasabing kargamento Agree ako doon. Sinungaling talaga yung China, kabayan. ay mga wind turbine. Pero ito pala ay isang military grade drone patungong Libya. Kahit na ipinagbabawal at iligal, basta pera, walang pakialam ang China. Taiwanese at Chinese Coast Guard naghabulan. Hinuli kasi ng China Coast Guard ang mga mangisda kahit na ang mga ito ay nasa katubigan ng Taiwan. Tatlong barko ng Taiwanese Coast Guard walang nagawa matapos harangin ito ng mga barko ng China Coast Guard. Ito na ang Grabe talaga tong China, mina. Kahit sino na lang talaga, min. Pati Taiwan kinakalaban talaga, no? Grabe, paparami ng kalaban talaga. bagong modus ng China. Mga Pilipino, maging alerto. Matapos mag-usap ng Pilipinas at China, napahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. China, wala talagang isang salita. Muling dineploy ang kanilang monster ship sa Ayungin at Sabina Shoal. Pag-deploy ng mid-range missile system ng Amerika sa Pilipinas, big deal para sa China. Gumagawa Ito na, di ba? Ito yung China, man. Ito yung China. Like, grabe. Every time na yung kapag ka tayo yung makikipag tayo sa US, doon babanat sila. You Philippines, do you have no something like that na inuuna nyo pa yung pag-angas, paglalaro ng apoy kaysa makipag-usap sa amin, kaysa sa kapayapaan. Ayaw nyo talaga ng kapayapaan. Something like that. Ngayon, nagkaroon ng pag-uusap, China at Philippines. So, ano nangyari? Wala rin. Diba? Akala ko ba gusto ng China ng peace or ng talk? Bakit ganito yung mga nangyayari? Bakit after nung pag-uusap, naglagay agad sila ng barko dyan? Like, ano yun? Diba? Actually, madali lang naman talaga matapos namin Bitawan ng China, tapos. Diba? Ang problema sa kanila, hindi nila binibitawan. Tapos sila yung nagsusumigaw na, we want peace, let's talk about this. Di ba naman mga sira? ngayon ang hakbang ang China upang mapaalis sa Pilipinas ang isa sa pinakamalakas na missile system ng Amerika. Payag ba kayo mga kabayan? O kita nyo na mga kabayan, mid-range missile system pa lang ng Amerika ang nasa bansa at iilan lamang ito pero parang nuclear weapon ang turing. Payag ba kayo mga kabayan? O kita nyo pag-deploy ng mid-range missile system ng Amerika sa Pilipinas, big deal para sa China. Gumagawa ngayon ang hakbang ang China upang mapaalis sa Pilipinas ang isa sa pinakamalakas na missile system ng Amerika. Payag ba kayo mga kabayan? O kita nyo na Hindi. Swerte naman kung papayag kami. Diyan na yan. Kasalanan naman nila yan 'Di ba? Mabuti na ngang meron yan dyan kaysa sa wala. Kung iiyak yung China, so be it. Kasi if ever na wala naman yung mga missile na yan dyan, iiyak pa rin naman yung China Kasi ang gusto naman talaga nila is angkinin nila yung buong katubigan Wala talaga tong katapusan. Parang ano lang yan yung number 8 na walang katapusan. mga kabayan, Infinite. mid-range missile system pa lang ng Amerika ang nasa bansa at iilan lamang ito pero parang nuclear weapon ang turing ng China kung makapag-react sila. Tama.
Kinumpiska ng bansang Italy ang mga drone ng militar ng China na patungo sana sa Libya. Sabi ng mga otoridad, ang mga drone ng militar ng China na kanilang pakunwaring idineklarang mga wind turbine na patungo sana sa Libya ay isang paglabag sa ipinataw na embargo ng United Nations. Ang nakumpiskang Chinese military drone ay may haba na 10 metro at wingspan nito na abot sa 20 metro at timbang Nako. na halos 3 tonelada ayon sa mga otoridad ng Italia. Ito ang Chinese Winglong 2 unmanned aerial vehicle. Ang mga parte ng dalawang military drone ay itinago sa 6 na container na ipinadala mula sa China hanggang sa port ng Italia kung saan sila ay na-impound bago sila maisakay sa mga sasakyang pandagat patungo sa Libya. Ayon sa mga Nako. opisyal, ang mga bahagi ng Chinese drone ay itinago sa isang replika ng parang blade ng wind turbine. Sa akalang hindi ito susuriin ng mga otoridad, sa katunayan ay nakita ng Italian tax police na sinadya na hindi ideklara ng tama ang nasabing kargamento dahil nilagay No, 'di ba? Ang lalakas ng trip. Pinapalusot nila yung drone nila. Tinatago pa eh. Tapos kapag sa kanila, nahuli yung mga mga hindi Chinese sa kanila na parang may inilulusot, ini-smuggle. Wala, sila umaapoy sila sa galit eh. Like yung kaparusan talaga nila, kung maaring gipitin nila yung mga bansang yan, awayin talaga nila eh. Pero kapag ka mga ganito, wala, tahimik lang. 'Di ba? Sarap sana kung ganito na pikon talaga yung Italy ba. Bigyan talaga ng yung China na hindi pwede sa amin 'to. 'Di ba? Panagutin talaga pag multahin ng pinagkamalaki gigipitin. Ganun sana eh. pa ito ng pangalang Eneco, the Energy Saving World. Ang nasabing Chinese military drone ay papunta sana ng Benghazi kung saan inorder ito ni General Khalifa Haftar ang may hawak at nagkokontrol sa bahagi ng Eastern Libya. Nako. Yan ang laki. Buti pa sa sa Italy, grabe sila kung maka-check dito sa Pilipinas, wala eh. Lumulusot min. Kahit tao pa yung ipalusot dito lulusot eh. May pera kasi yung China min. Buti itong mga Italy, mga ganito, hindi sila nagpapasilaw sa pera eh. 'Di ba? Dito sa atin, ang nakakalungkot dito sa atin, yung mga kapwa Pilipino natin, willing nilang i-sacrifice yung security ng bansa para lang sa pera. Oops, issue. But real talk yun. Ito hindi ko nilalahat, but karamihan. Sa ibang balita Or naman, meron maging talaga. alerto tayo mga kabayan sa bagong modus ng China. Ayon sa Taiwanese Coast Guard, ang kanilang mga mangingisda ay nangingisda lamang sa loob ng katubigan ng Taiwan, ang Kinmen. Pero inakyat pa rin ito ng mga tauhan ng China Coast Guard at dinala Grabe. ang kanilang bangka hanggang sa port ng Chinese province. Sa Pujian, ang fishing boat na Dajinman 88 ay na-intercept ng 2 barko ng China Coast Guard. Agad na nag-deploy ang Taiwanese Coast Guard ng 3 barko upang tulungan ang kanilang mangingisda, pero hinarangan sila ng mga barko ng China Coast Guard at sinabihang Grabe. huwag nang makialam. Naghabulan ang 2 Coast Guard na inyong makikita sa video. Kung inyong maalala, halos ganun din ang ginawa ng China Coast Guard sa mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Nandoon na sila sa BRP Sierra Madre, pero hinatak at hinila pa rin sila ng mga rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard palayo sa Ayungin Shoal. Hinihiling ng Taiwan ngayon Grabe talaga yun Ay, nako. Ano kaya kung magsabay-sabay lahat ng bansa? I think kaya naman eh. Or I don't know. Kadepende pa rin. Pero, yun nga. Karamihan naman kasi sa ating mga maliliit na bansa hindi naman talaga tayo war freak or yung gulo talaga yung hinahanap, 'di ba? Unlike China na wala talagang pake, like kahit na makita ko ng buong mundo, babanggain ko kayo, gaganon talaga yon. sa China na pakawalan ang mga mangingisdang Taiwanese at ang bangka nito. 海巡署呼吁陆方不要用政治因素处理这起事件，并应紧速说明理由，依程序放船放人。 Yan, goods yan, Taiwan. 在发布海警3号令之后，中国海警在各处声势状况变多，动作变大。中国今年异于以往。 Actually, ganito talaga. I mean, dapat ganito sana tayong lahat, or ganito dapat tayong lahat na hinaharas ng China. Magsalita ba? Salita. Like, for example, sa atin, nagsasalita tayo. Ito namang Taiwan, nagsalita din naman sila. Para yung China will look more ugly hanggang sa may mapikon sa kanya na malaking bansa. 国际秀仪期间全面强势执法。 Sa ibang balita naman, pag-deploy ng mid-range missile system ng Amerika sa Pilipinas, big deal sa China. Gumagawa ngayon ng hakbang ang China upang mapaalis sa Pilipinas ang missile system ng Amerika. O kita nyo na mga kabayan, mid-range missile system pa lang ng Amerika ang Wala eh. I think involved nga yung Russia dito eh. Ewan ko kung sinusulsulan yun ng China.
na yung Russia kasi parang nagki-create na daw sila ng ano eh, yung mga high range or long range missile. Dahil nga daw yung US meron din sila ditong iniligay sa Pilipinas. So parang ganun, ewan ko kung sinong nagtimbre doon or trip lang talaga ng China na pag-awayan yung Russia or at America. I don't know. sa Pilipinas at iilan lamang ito pero parang nuclear weapon na ang turing ng China. Kung makapag-react sila, bawal bang magkaroon ng malakas na pangdepensa ang Pilipinas sa tulong ng kaalyado? Dati, Tama. sinasabi ng iba, wala namang tulong o ambag yung Amerika. Ngayon, na meron ng carrier strike group na nagpapatrol sa West Philippine Sea, F-35 at F-22, mga 5th generation fighter jets na nagsasagawa ng air patrol Nako, kasama ang dami. Philippine Air Force at Philippine Marine Corps at nag-deploy ng mga missile systems sa Pilipinas tapos ngayon, balik pa rin kung sakaling tatargetin Ito yon. Dito maraming Pinoy na di natin maintindihan, especially yung mga pro-China. Nagko-conflict sila eh kasi nung una, wala naman, hindi naman tutulong yung Amerika. Wala naman yung Amerika, wala naman na magandang idulot sa atin. Wala naman, hindi naman makakatulong sa atin yan. Gaganon-ganon. Tapos ngayon na meron ng iambag yung Amerika, ba't kasi nilagay pa yan? Delikado tayo. Ipapahamak lang tayo ng Amerika. O ano ba talaga? Ano ba talaga yung gusto nyo? Ha? Sa Mindanao gawin? Joke lang. Viral talaga yung sa Mindanao. Ba't di mo subukan sa Mindanao? Try. tayo ng China, choice nila yun. Hindi dahil sa kung kakampi natin ang Amerika, Japan at iba pang mga bansa. Kung kayo ang Tama. tatanungin mga kabayan, dapat ba nating pakinggan ang mga propaganda ng China? Ang tanong naman, No. paano naman yung mga missile system, intercontinental ballistic missile system, hypersonic missile system at nuclear weapon na meron ang China? Hindi ba ito bantas sa Pilipinas? Ano ba ang kasiguraduhan na hindi nila ito Actually, malaking banta talaga yung China, yung kagamitan ng China sa Pilipinas. Pero ano magagawa natin? Sila yung nanloloko-loko eh. Siyempre, kapag kamali, dapat i-correct yan. 'Di ba? Meron nga tayong justice eh. So parang sinabi mo lang parang sinabi mo lang na what if yung tatay mo sinampal ng pulis. Ngayon, hindi na tayo magsasampa dyan kasi pulis yung nanampal eh. Tatawag tayo ng pulis, pulis yan. So mananahimik ka na lang kasi ikaw ordinaryong tao ka lang tapos pulis yung nanampal sa tatay mo. Mananahimik ka lang kasi alam mo wala kang kalaban-laban, wala kang tsansa. 'Di ba? Kung sasabihin niyo naman na hindi, mali naman kasi talaga yung pulis eh. Meron naman tayong maipapakita. O ano tong ginagawa ng China? Malaking pagkakamali naman talaga yung ginawa ng China. Tapos may mga ebidensya pa tayo. So ano pinagkaiba doon? 'Di ba? What if lang talaga yung tatay niyo yung yung naputulan ng daliri na Coast Guard. Will you still, for example, pro-China ka, tapos naputulan daliri yung tatay mo? Ano yung stand mo ngayon? Will you still protect China? Or wala lang talaga, gusto mo rin pala, sisisihin mo yung tatay mo na ikaw kasi tayo eh. Dapat kaibiganan yung China eh. Gaganon ka na lang, sisisihin mo yung tatay mo ba't naputol yung daliri niya. Ganon. Diba? Gulo din eh. gagamitin sa ibang mga bansa kung meron mang mga ganitong makabago, advanced at high-tech na mga armas na dinideploy sa Pilipinas ng Japan, Australia o Amerika man, ito ay parte ng alyansa, depensa, isang deterrence para sa Pilipinas na pinag-aralan, silang ayunan, ninagdaan at inaprubahan. Ano ba ang gusto ng China? Nako. Huwag na tayong magpalakas, itigilan natin ang ugnayan sa Amerika, ayaw nating maging tuta ng kano, pero yung iba naman, gusto nilang kapag sinabi ng China, sunod-sunuran naman sila, halimbawa na Ay nako ka, grabe talaga to si Sen Amy. Oh. Grabe, parang naging spokesperson siya bigla ng China. Hey, Philippines, merong 25 na lugar sa Pilipinas na tinatarget ng high-range missile ng China. Grabe manakot eh. Yung iba naman, takot na takot eh. Of course, ganun talaga kalakas yung pero ang tanong, wala, pinahiya siya ng China eh. No, hindi namin kino-confirm yan. So, anong point or anong purpose ni Sen Amy doon? Manakot lang. So kayo talaga kayo nang bahala sa 2025 kung iboboto nyo to. Ewan ko na lang talaga kung iboboto nyo pa yan. I think kasi parang yung statement niya na yon parang kinukuha niya yung puso ng mga DDS eh. Na naniniwala pa rin sa DDS. Something like that. Siguro ako dati naman akong DDS pero dito lang talaga ako sa South Sibing China talaga, sa WPS talaga. Ewan ko kung marami tayo dito na from DDS to parang bigla tayong namulat patungkol sa China kasi grabe, walang aksyong gagawin eh. Kaibigan pa rin daw talaga yung China eh. Like grabe, kahit winaterkano na eh. Parang nag-victim blaming pa eh na
kasalanan daw natin. Grabe. Mang kakatapos lang na pag-uusap ng Pilipinas at China, napahupain daw ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa halip na umalis sila, muling dideploy ng People's Republic of China ang kanilang CCG-5901, the monster ship sa Ayungin Shoal at sa Sabina Diba? Shoal. Ito pa, noong ika-2 ng Hulyo, taong kasalukuyan, namataan ang isang CCG-3302 ay nagpapatrol 40 nautical miles ang layo sa kalupaan ng Palawan. Hindi lamang Nako. yan, ayan China magsasagawa ng military exercise simula ika-4 hanggang ika-10 ng Hulyo sa Hainan Island. Pero bakit ang init ng ulo nila sa balikatang exercise? Kaya tama sana si Secretary Gibo Teodoro, hindi tayo makikipag-usap kung hindi lang naman seryoso dapat ang China. Ito na lang naman mga kabayan. Ang lakas ng trip kapag ka sila, wala eh. Hindi, gagawin namin to. Tapos kapag tayo, you made that as a threat. Yan, baliktarin natin ang sitwasyon. Natatakot sila sa armas na meron ang China. Ang tanong, paano naman kung ang Pilipinas ay maging kasapi ng China? Ubos ang West Philippine Sea. Tapos maglalagay ang China ng mga missile system sa Pilipinas. Matutuwa ba kaya ang Amerika, Taiwan, Japan, South Korea, Australia, Indonesia, France, UK, ang buong Europa, ang mga bansang sumusuporta Wala ngayon na. sa Pilipinas pagdating sa issue ng West Philippine Sea? Ang tanong, China lang ba ang may hypersonic missiles? Magtiwala sa mga kasunduang pagpapalakas sa seguridad ng ating bansa. Magtiwala Tama. sa Pangulo at sa Armed Forces of the Philippines. Sila ang nakakaalam at may alam pagdating sa usapin ng seguridad ng Pilipinas. So yun lang naman. That's from Good News Philippines. So supportahan nyo yan guys. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Good News Philippines. Tapos syempre, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipinoids. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, di ba? Malinaw po sa klaro yun na wala talaga men. Yung China talaga, wala. Parang doon lang sila kung ano yung mas ikagaganda or kung ano yung mas papabor sa amin, doon kami. 'Di ba? Kapag hindi papabor sa amin yan, of course, i-criticize namin yan. Gaganon eh. 'Di ba? Yung balikatan nyo, itigil nyo yan. Grabe, gulo ba yung hinahanap nyo? Gumaganon eh. Tapos kapag sila, gusto naming mag-exercise dito eh. No, pakin nyo. Gaganon eh. 'Di ba? Kaya yun, yung sa yung sa usapin naman na parang magbubulag-bulaga na lang tayo sa pinaggagawa ng China sa atin. Dahil ba malaking bulas yung mga yan. So mag-blind eye na lang tayo sa mga pagkakamali nila. Ang isa din sa hindi ko maintindihan dito sa sa mga pro-China na to, hindi sila didiretso eh. Like for example, kung sasabihin nila na hindi tayo papalag sa Pilipinas, hanggang doon kung sasabihin nila na hindi tayo dapat papalag sa China. Yun lang yung sasabihin nila kasi peligro daw tayo, delikado daw tayo. So ano bang dapat gawin? 'Di ba? Hindi din nila masabi-sabi na ibigay na lang natin yung WPS para wala nang gulo. Hindi din nila masabi-sabi yung gusto nila. Bakit hindi nila masabi-sabi? Kasi alam mismo nila sa mga sarili nila na parang tanga nga naman Ba't namin ibibigay ito? 200 nautical mile to Pasok to sa amin Tapos alam din nila na wala. Magagalit sa kanila yung taong bayan. So ano bang mangyayari dyan? Dalawa lang naman yung pwedeng pagpilian dyan. 'Di ba? Dalawa lang pwedeng pagpilian dyan. Either sa Pilipinas yan or sa China yan. Ngayon, mamili ka. Hindi mo pwedeng sabihin na kung sasabihin naman namin na sa Pilipinas yan, paano yan? Magkakaroon ng gulo. Gigirahin tayo ng China. Ngayon, tatanungin namin kayo, kung sa China yan, ba't hindi nyo rektahin? Hindi nyo rektahin na ibigay na lang sa China yung WPS para wala ng gulo. Bakit hindi kayo nakakader na sabihin yan? Kasi alam nyo na pagdi-disagree yung tao sa inyo. 'Di ba? Siguro, pakipangalan nga ng politiko na ibibigay yung Kasi I think yan lang yung yung solusyon talaga diyan eh. Kasi yung hati naman or 50-50 parang malabo din naman yun eh. Parang close to lang din naman yun eh. Ibinigay din natin sa China yun eh. So bakit hindi kayo nag-a-advise na kung ayaw nyo na pumalag tayo sa China, ipaglaban yan, ba't hindi nyo sabihin na ibigay na lang natin yan sa China? Dahil ba alam nyo na ibabash kayo ng tao? Or for example, may mga politiko kayo na pro-China. Bakit wala magdidare na sabihin yan kung gusto talaga nila ng kapayapaan? 'Di ba? Kasi ang kapayapaan na ibig sabihin ng China is lang naman eh. Sa kanila na yung WPS tapos. 'Di ba?
Huwag ka lang tumapak sa 9 dash line nila. Tapos na. Yan na lang eh. So, anong ibig sabihin na huwag nang tumapak sa 9 dash line? Of course, ibibigay natin yung party na yan na supposed to be sa atin. O ba't hindi nyo masabi ngayon? Naibigay na lang sa China yan. Pakihanap nga ng politiko na yan yung sasabihin. Walang makakapag-dare, di ba? Kasi alam din nila mismo sa sarili nila na wala, tagilid tayo dito or mali tayo dito eh. Or sa atin naman talaga to eh. Di ba? Kung gusto nyo ng ng peace talaga dyan, para matapos na yan, yan yung sabihin nyo, yung tinutumbog nyo. Hindi nyo pwedeng sabihin na wag nating palagan. O, paano natin hindi papalagan yan? Anong ibig sabihin ng hindi papalagan? Di ba yan lang din ibigay sa kanila? Kasi yan lang naman yung pinakapakay ng China eh. Yung maging sa kanila yung territory niya. Diba? Ang gulo lang din. So kayo, bahala na kayo dyan guys kung yung mga tatakbong yan, yung mga pro-China yan, kung iboboto nyo pa yan next election. Comment down nga kayo sa baba kung iboboto nyo yung mga yan. Sana marami ako makita na hindi na nila iboboto yung mga pro-China yan. Ilaglag na natin yung mga yan, men. Kasi baka next, kapag nanalo yan, wala na. Mas lalo na naman magkakagulo tayo dito sa Senado kasi yung mga senador natin, nahati na naman. Diba? Sana wag na natin papuhin yung ibang mga pro-China na yan. Tama na yun, tama na yun. Diba? So, again, good news Philippines, Filipino IC. So, comment down below your opinion and then let's talk about it in the comment section. So, yeah, Filipino IC is out.